sa balance tayo mga po. So, striking a balance between jobs and ministry. Commonly po, pag tayo nagkakaroon ng trabaho, di ba? As a Christian, ang commonly, bago tayo magkatrabaho, ginagawa po natin, tayo po ay nananalangin. The same thing, kung gusto po natin magkaroon ng ministry para sa Panginoon, ang una po natin ginagawa ay panalangin. But, bago mo simula ang job and ministry, tayo nananalangin. But at the same time, yung pananalangin pa lamang po na isa na pong ministeryo para sa Panginoon. It is already a ministry. Okay? Doon po sa ating binasang verse, kung inyo po ipagpapatuloy dyan, andyan po yung pattern. Okay? This is what we call pattern of the prayers, or prayers. Okay? Pattern lang po. Okay? But ngayon, ang ibang denominasyon, ibang sekta, itong prayer, yan, sa verse 9, yung Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, hanggang po, as we continue, so, yan po ay pattern lang. Pero ngayon, may mga sekta, may mga denominasyon na kung saan, yan po ay kanilang ginagamit na as dasal. Hindi po panalangin. Yan po ay pattern ng panalangin, pero sabi doon sa verse na binasa natin, di ba? Sa verse 7, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Malinaw lang po sinabi sa verse 9, after this manner, therefore pray ye. Okay? Sabi po dyan, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ibig sabihin, that is only a pattern. Okay? So, ngayon, ang ating pag-uusapan is about sa panalangin. Kung isipin po natin ang pananalangin is napakadali. Di ba? Napakadali. Pero, kung atin pong hihimayin ang panalangin, ministeryo ng panalangin, is napaka-complex po yan. Napaka-komplikado. Okay? Yan. Tulad doon sa verse 5. Tayo, may mga nakita tayo na nanalangin dito. So, nakikita natin na nanalangin sila. But the question is, yung kanila pong panalangin ay totoo, tunay, sa kanilang puso. Okay? Ang nakakalungkot pa, may mga ilang mananampalataya, may mga ilang mga tao is ayaw na ng panalangin. Ayaw ng manalangin sa Panginoon. Bakit po? Because of excuses. So ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan at talakayin, ano ba yung mga excuses in praying ministry? Okay? What are those excuses na ginagamit ng mga tao upang hindi sila manalangin? Okay? So, as a Baptist, tayo kung gada panalangin may bayad, malamang mayaman na po tayo. Diba? Every Wednesday na lang eh. Diba? Sa prayer meeting natin, diba? Kasi yun na yung pinapanalangin natin, malamang mayaman na po tayo kung pinabayaran ng panalangin ng mga Baptist. Okay? Pero, ang pananalangin po, tatandaan niyo po, yan po yung pag-usap sa Panginoon. Okay? But, how come other people, ginagawa na lang nilang ritual? Ginagawa na lang nilang habitual, yung pananalangin. Diba? Sabi nga dyan huwag pa ulit-ulit. Diba? So, sabi dyan sa verse 6 na dapat pag tayo daw yung nananalangin, it's between you and God. Diba? Dapat yan usapan ng Panginoon at usapan mo. Kayong dalawa. Diba? So, yung sa atin naman, diba? Pagka tayo pakisama naman sa panalangin mo, that's a good thing. Bakit? Pinapanalangin natin sila. Tumutulong lang tayo sa pag-pray. Okay? But, ayun din, we're talking about the relationship between you and God. Okay? If we are talking about prayer. So ngayon, dapat tayo dun sa mga excuses na ginagamit ng mga tao kung bakit hindi sila nag-pray. Okay? So, bago yan, sabihin po ko, ito is quoted by FB Facebook, FB Mayer. Okay? He is sa literature. Okay? Sabi niya, the great tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. Okay? Sabi, ang panalangin daw, hindi daw trahedya kung ang panalangin mo ay hindi masasagot. Ang mas masakit daw, kung mas mahirap tanggapin, ay kung yung panalangin mo, hindi mo in-offer. Kanino? Sa Panginoon. Diba? Kasi sa atin, bilang Kristiyano, kung tayo po nanalangin, ang ilan sa atin ay gusto agad sagot.
Pagka hindi nasagot yung panalangin natin, maninisi tayo. Ang malungkot pa nito, ang sinisisi natin, Panginoon. Bakit hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko? Lagi ko naman siya pinapanalangin, di ba? Lagi naman siya, tao. Ganito yun. Okay, so, punta po tayo sa excuses. Sabi po dyan, excuse number one, ito po yung unang excuse na sinasabi ng mga tao na hindi nananalangin. Sabi po nila, I don't know how to pray. I don't know how to pray. Tagalog, hindi ako marunong manalangin. Ako po, nung ako'y bagong Kristiyano, bago sa akin, pagiging Baptist. So, may mga chances na tumanggi ako sa pananalangin. Bakit? Andun yung tapos yung hindi ko pa alam kung paano talaga manalangin. Hindi ko alam kung nung ako nga nandun pa sa Egypt, sa SR, sa SR BBC, nakita mo yung panalangin meron ka naman rinig, napaka engganyo, masyadong malalalim yung Tagalog. Diba? Yung iba naman, English, pure English, kung saan, hindi ko na halos maintindihan. Okay? So, ako bilang bagong Kristiyano, nahihirapan kung paano ba yung tamang paraan ng pananalangin. Okay? Yan. Si Ramir, bago po namin napag-bidyan sa pag-pray, tuwing kumakain kami tatlo, ako, Kuya Alan, isa kasama sa isa. Siya po lagi sinasabi namin mag-pray. Pero si Ramir, yung una, Ayoko, hindi ko alam. But, because of what he is saying, kung ano yung nakikita niya sa iba na ginagawa, is unti-unti po siyang natuto. Unti-unti po siyang nalaman kung ano po yung pamamaraan ng pananalangin. So kanina, nung kumain kami, siya nag-pray. Tinanong ni Pastor, bakit pinag-pray mo pa na humingi ka ng kasalanan? Naghingi ka ng tawad pagka kasalanan? Sa pagkain mo kasi kanina. So, kasi ayun yung nakikita ni Ramir na way ng pananalangin na sabi, salamat po sa pagkain ito. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa po namin kasalanan. Kasi sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kasi ayun yung kanya nakikita na pananalangin. Okay? So, kaya ayun yung kanyang alam na way ng pananalangin. Okay? So ngayon, but meron pong ilan, especially yung mga hindi mananampalataya, ano po ba yung tamang paraan ng pananalangin? So first, under I don't know how to pray, so excuses number one, kailangan daw po is we need to pray to God the Father. Pray to God the Father. Okay? God is not an impersonal force way out there somewhere. He is a person interested in hearing from you. Ang Panginoon po, ang Diyos Ama, gusto niya na tayo ay Kanyang napapakinggan, na tayo ay nananalangin sa Kanya. Kung inyo bumubuksan ang ating pong Biblia sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Sabi po dyan, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi po yan ng Diyos Ama, na siyang nilikha ng langit at lupa, na kung ikaw ay mananalangin sa Kanya, diba, siya ay sasagot sa iyo. Ano lang na po kailangan gawin natin? Tumawag sa Kanya. Diba? Tumawag po sa Kanya. So, kailangan po matuto tayo manalangin sa Diyos Ama. Okay? So, some ways prayers like going in a fishing trip. Alam niyo po sa Amerika, sikat na sikat ng pangingisda. Diba? Kalimitan na po, pag nakikita niyo yung mga Hollywood movie, yung mga pelikula, international movie, bakit po kaya sila nangingisda? Kung dito sa Pilipinas, nangingisda para pagkakitaan, para may naibenta. Pero sa Amerika po, ang fishing po sa kanila is hobby. Is a hobby. Bakit? Kasi hindi po sila para dun po sa fish. Doon po sila sa relationship between the fishers. Parang ganun po yung prayer. Okay? We're not after doon sa isasagot ng Panginoon sa atin. We are after the relationship between God and sa atin. So, ganun po ang pananalangin. Okay? So, kung gusto mong matutong manalangin, dapat ikaw may pagnanais na magkaroon ng magandang relationship sa Panginoon. Unang-una, sa Diyos naman, siyempre. And then, if you don't know how to pray,
Diba? Sabi diyan, if you're just learning how to pray, start by getting to know the one you pray to. Kailangan, kung gusto mong matutong manalangin, kailangan kilalanin mo kung kanino ka nananalangin. Okay? So, hindi po pwedeng nananalangin ka nga, pero hindi mo naman kilala kung sino yung kung kanino ka nananalangin. Nakakalungkot, diba? Yung January, mayroong maraming tao sa Nazareno. Pero pag tinanong mo, bakit nandun sila? Sabi nila, wala lang, para marami silang tao eh, maraming tao dito eh. Ano ko na to eh, panata ko na to eh, paulit-ulit ko na itong ginawa eh. Bakit? Kasi alam daw nila, mababayaran mo kanilang kasalanan. Diba? They are after doon sa magiging blessing. Eh yun eh, kung kilala mo talaga nila yung kanilang sinasamba. Diba? So nakakalungkot, eh, maraming nabibiktima. Lalo na yun, yung itim na Nazareno. Diba? Maraming nabibiktima eh. May namamatay pa nga, nakakalungkot eh. Diba? Kasi hindi nila kilala kung ano ba yung sinasamba nila. Diba? Eh sinabi naman dito sa Bible na hindi mo kailangan ng anumang mediator, ng anumang imahe. Sabi rito, all you need to do is to prayer, enter into thy closet when thou shalt, Father which is in secret, the Father which is in secret shall reward thee openly. That is usapan mo at usapan ng Panginoon. Relationship between you and our God the Father. Okay? So kung marunong tayo manalangin sa ating Ama, ang siyang may likha, kailangan din po marunong tayong manalangin sa Panginoong Jesus. Okay? So as we pray in the Father, we also need to pray in Jesus' name. Kaya kung mapapansin niya tayo, mga Kristiyano, tayo po ay nananalangin na always we end up in Jesus' name. Diba? In Jesus' name, in Jesus' name. Okay? So, bakit? Okay? So, sabi rito, in Jesus' name, that is a way of praying in Jesus' authority. Ibig sabihin, as we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior, diba? Ibig sabihin, hinahayaan natin ang Panginoon na siyang magkaroon ng authority sa mga bagay na mangyayari sa ating buhay. And it is even happening when tayo po ay nananalangin. Pag tayo po ay nananalangin, kailangan bigyan niyo po ng authority ang Panginoong Kristo. Okay? So, yan po yung sinasabi niya. It means to use the name of Jesus as the key that unlocks the door to God's throne room. Diba? Kung tayo naniniwala na pagdating ng panahon, tayo po darating sa kalangitan, dapat hayaan mo Panginoon Kristo ang kumilos sa iyong buhay. Okay? So, ito po, Amen. Alam niyo po ibig sabihin ng Amen? Amen. Diba? Lagi natin sinasabi every time na nag-end po tayo ng prayer. Sabi diyan, Amen at the end of their prayer, this is a term of agreement. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka. Diba? Every time yan, pag may preaching, may mga may Amen. Diba? Ibig sabihin, agree sila doon sa sinabi ng preacher. Diba? But, yung iba, nakakalungkot, yung Amen, gusto na lang maka-Amen. Diba? Amen! Amen! Kahit di ba sinasabi ng preacher, at si Judas ay nagpakamatay. Amen! Hindi na naiintindihan, basta na lang maka-Amen. Ang nakakalungkot pa nga, ang mga iba, ang sabi rito, bagsang ayon dapat sa Amen lang. Yung iba ay nahagis ko yung Bible. Diba? Amen! Pinapalo, Amen! Kulang na lang masira yung Bible, Biblia. Okay? Pero sabi po rito, Amen is a term for agreement. In fact, Amen is Hebrew saying that Amen after someone read the Torah or offered a solemn prayer. So ito po ay ginagawa matapos talaga manalangin. Matapos may mag-preach. Okay? So ito ay ginagamit na nung sinaunang panahon pa. So that's why praying in Jesus' name is all about, He is the way. He doesn't tell us how to pray to God. So, dito sa Bible, binigay po sa atin pattern. Pero yung mga sumusunod, di ba, na ginagawa natin ang pananalangin, hindi naman po tayo, wala naman po nagsasabi sa atin, ganito ang panalangin mo, ganito ang gawin mo sa pananalangin mo. Diba? Wala naman po nagsasabi sa atin, but how come na tayong ating panalangin nagiging maayos? Diba? Natatapos, nasimulan natin,
natatapos natin ng maayos yung ating panalangin. Siyempre, dahil po, andun yung authority ng Panginoon. In Jesus' name, is not just a tag place at the end of our prayers. It is our gateway to God. Okay? Yung in Jesus' name, may ibig sabihin. Okay? So, napaka-importante po niyan. In Jesus' name. Diba? Ibig sabihin daw po, it is our gateway to God. It's how Jesus takes us there. Ibig sabihin dapat, pag sinabi mo yung binanggit mo, yung in Jesus' name, diba? Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, you mean it. Dapat, hayaan mo na kumilos ang Panginoon sa iyo. Diba? Nakakalungkot, ganyan yung ibang mananampalataya nangyayari, mananalangin. Sana po umayos na ang aking kalusugan. In Jesus' name, sabihin pa. Pero ikaw mismo, na hindi mo bibigyan ng authority ang Panginoon para umayos ang kalusugan mo. Hindi maayos talaga ang kalusugan mo. So dapat po, kailangan is bigyan natin authority ang Panginoon para kumilos. Simula pa lang sa panalangin natin. Okay? Then, if you're praying to the Father, pray in Jesus' name. We also need to pray in the Holy Spirit. Okay? So, Holy Spirit. Okay? Sabi po dyan, praying in the Holy Spirit is praying in the power of the Spirit. So, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Okay? So, kilala niyo naman po si Paul, di ba? Sa Ephesians 6 verse 18. Ano po sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 18? Sabi niya, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat, ng panalangin at daing sa buong panahon, at mga puyat kayo sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Okay? Sa iyo po pananalangin sa Banal na Espiritu. Okay? So, sinabi po yan ni Apostle Paul. Ngayon, dapat tayo maniwala kay Paul na sinabi niya na manalangin din tayo sa Banal na Espiritu. Po, ano po ba si Paul? Kung ating pong babalikan, kung siya pa ang pangalan niya pa ay Saul, siya po ay isang blasphemer, sinungaling. Siya ay persecutor, mamatay ng mga Kristiyano, an insolent man, na kung saan may mga bagay siyang ginawa sa mga Kristiyano na hindi natin maiisip. Diba? Hindi natin lubos ng isip. Pero, si Paul to, siya yun. Nagsabi na kailangan manalangin din tayo sa Banal na Espiritu. Bakit po? Si Paul din po kasi dinanas niya. Na kung saan, nung nakakilala siya sa Panginoon bilang tagapagligtas, alam niya, yung pagiging blasphemer niya, persecutor niya, pagiging insolent man niya, is mali. At ang maganda nito, siya po ay nagbago. Diba? Para sa Panginoon. At siya po ay ginamit ng Panginoon. First missionary, second missionary, third missionary journey. Diba? Siya po ay maraming naabot ng kaluluwa at ay pakilala ang kaligtasan na pinagawa, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. So, paniwalaan po natin sa Paul na kailangan tayo rin po ay manalangin sa Banal na Espiritu. Okay? So, sabi dyan, di ba? And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Okay? There must be a link between praying in the Spirit and success in spiritual warfare against Satan. Yan nga. So, pagkatapos na tayo mag-pray, hindi po din natatapos yun eh. Bakit? Kasi andun na yung laban na kakaharapin mo pagkatapos ka mag-pray. Na kung saan, kakalabanin mo, kalaban ng kaso ng Panginoon sa Kristo. Ang iba, kundi syempre, ang evil, Satan, syempre, di ba? Pero, hindi lang si Satan yun eh. Kasama na rin din yung sarili mo. Di ba? Na kung saan, doon sa pinanalangin mo, there will be a battle between yourself, Satan, di ba? Kung ikaw yung magpapa-apekto kay Satan, na hindi matupad yung pinanalangin mo, is mahahatak ka ni Satan. Okay? And, kung ikaw, mananatili ka doon sa mag-stand ka, doon at hayaan mo ang Banal na Espiritu kumilos sa iyo, doon sa pinanalangin mo, malamang at malamang po matutupad yung pinanalangin. Okay? So, hayaan po natin kumilos ang Banal na Espiritu. So, we need to pray the Father, pray in Jesus, and pray in the Holy Spirit. So, ngayon, tama ba yung ginagawa ng mga Katoliko? The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. May amen pa. O. Diba? Ginagawa nila yun. Pagsimula,
sa pagkatapos ng panalangin. Diba? So, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Oh. But, as God says, hindi po natin kailangan ng anumang pong imahe or gestures pag tayo po yung nananalangin. Okay? So, pwede na po na tayo nakaupo, okay, mag-usap tayo sa Panginoon. Kahit ano pong distraction yung meron dyan, kailangan po ikaw mag-focus ka sa pag-usap sa Panginoon. Hayaan mo na tayo manalangin sa ating Diyos Ama, bigyang authority ng Panginoon sa Kristo, at bigyan kapangyarihan banal na Espiritu para kumilos at matupad yung ating pinapanalangin. Okay? So, kung ikaw hindi marunong manalangin, ayan po. Kailangan mo lang manalangin sa Diyos Ama, sa Panginoong Kristo, at sa banal na Espiritu. Ganun lang po kasimple. So, hindi mo dapat sabihin na hindi ka marunong. Ayan na. Sinabi na ng Panginoon kung paano. Binigyan na rin tayo ng Father. So, hindi mo pwede dahilan na hindi mo alam kung paano. Okay? So, yun po yung excuse number 1. I don't know how to pray. Ngayon, ano yung excuse number 2? Okay? Excuse number 2, okay? May mga tao naman na nagsasabi na, I don't feel close enough to God. I don't feel close enough to God. May mga tao naman nagsasabi na kung saan, hindi kami ganun ka-close. Bigan, para mag-pray ako. Para manalangin ako sa Kanya. Hindi kami ganun eh. Diba? May mga taong ganyan na nararamdaman nila, hindi siya malapit sa Panginoon. Kaya ayaw niya manalangin. Kaya hindi siya nanalangin. Tatandaan niyo po, if success in prayer depended on how close we are to God, gaano kaya kalapit ang kailangan sa Panginoon? May makakasukat po ba? Kung gaano tayo kalapit sa Panginoon. Di ba wala naman po? Parang, halimbawa, ako nakatira ako sa Lawa ng Laguna. Pag kumuha ako ng 2 cup ng tubig sa Lawa ng Laguna, may makakakita kaya? May makakaalam kaya? May magkakaso kaya sa akin? 2 cup lang yun, ha? Di ba? Wala naman po makakapansin na kumuha ko ng 2 cup ng tubig. Kaya ganun po yung relasyon natin sa Panginoon. Wala pong makakapagsabi kung sinong malapit, kung sinong malayo sa Panginoon. Okay? Tatandaan niyo po, wala pong Kristiyano na kung saan matured Christian. We are all maturing Christian. Okay? Hindi mo pwede sabihin, ay, 30 years na akong Kristiyano. 30 years na akong mananampalataya. Ikaw, 1 year ka pa lang na mananampalataya. Mas malapit ako sa Panginoon. Hindi po din yung nasusukat. Hindi po nasusukat sa paramihan ng taon ng pagsaserve. Hindi po nasusukat sa paramihan or patagalan or padamihan ng ministry sa Panginoon. Yung pagiging close natin sa Panginoon. Wala pong makakasukat nun. Okay? So ngayon, ano po yung dapat natin gawin? Diba? So, kung hindi naman natin nasusukat yung closeness sa Panginoon, ano yung dapat natin gawin? As a Christian, alam niyo po, nung tayo hindi pa mananampalataya, nung tayo nasa kamunduan pa, tayo gumagawa ng kasalanan, yan, katulad ng mga dalos, mga unbelievers, sila yung masasabi natin talagang malayo sa Panginoon. Bakit? Hindi pa nila kilala ang Panginoon sa Kristo bilang siyang Panginoon. Diba? Pero tayo, as we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior, yung tayo, kilala na natin ang Panginoon. Yun ang masasabi natin, lamang tayo sa mga unbelievers. Pero hindi natin pwede sabihin na malapit na tayo sa Panginoon. Okay? So bakit? Kahit sabihin mo na ikaw ay madalas magsimba every Sunday na si church ka, pero nakikita naman ng kapitbahay mo na unbeliever na hindi mo naman pinamumuhay yung Kristo na tinanggap mo bilang nagpapagligtas, baliwala din po. Okay? So, as we pray, di ba? Pag tayo na nanalangin, kailangan talaga andun yung usapan na matino or kumbaga, huwag natin gawing loko-loko yung prayer. Diba? Huwag natin gawing yung iba basta na lang makapray. Diba? Parang walang meaning, walang power. Diba? Nakakalungkot, but it's our ministry. Ministry natin yan sa Panginoon. Diba?
Diba? So, merong term, Christian term sa Amerika, they call it Calvary Close. Getting Calvary Close. Okay? Ito po ay binanggit ni Paul sa Ephesians chapter 2, verse 12 to 13. Ito po yung, kung gusto nyo masukat, yung closeness nyo sa Panginoon. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 12 to 13. Sige, sabi natin. Sabi niya po, verse 12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ayan po yung tayo pa hindi pa mananampalataya. Okay? But now, in Christ Jesus, ye who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. Ibig sabihin, ayan po, na papatunay na kung saan, kung ikaw hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, hindi ka pagligtas, napakalayo mo sa Panginoon. Pero kung ikaw tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka pagligtas, ibig sabihin, ikaw ay mas malapit kaysa sa iba. Diba? Doon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba? So, yun po yung sinasabi niya, close. So, ngayon, bakit idadahilan mo na hindi kayo close sa Panginoon? Diba? Kung ganoon namang wala nakakasukat, kung gaano ka close dapat sa Panginoon para manalangin. Diba? Kung gano'n naman na sinabi ni Paul na ikaw na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, eh mas malapit ka kaysa dun sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Diba? So, isa pang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging pakiramdam ng iba na hindi sila malapit sa Panginoon because they are moving away from God. Okay? Because they are moving away from God. Yan. Kalimitan nangyayari yan. Every time na when we aren't as close to God as we should be, that's when it is most difficult to pray. Diba? Mas mahirap manalangin pag tayo po malayo sa gawain ng Panginoon. Malayo sa salita ng Panginoon. Diba? Nakakalungkot. Ayan, may mga nagtestimony na kung saan dati siya yung nag-disciple sa kanya, but because lumayo sa Panginoon, eh siya na yung dinidisciple, yung kanyang disciple. Diba? Bakit? Kasi po, as you move away from God, eh ganun din yung relationship mo sa Panginoon. So, sana po bilang Kristiyano, nawa tayo bilang Kristiyano, wag po na, ang Panginoon po, hindi po siya lumalayo sa atin. Tao po ang lumalayo sa Panginoon. Kahit anong gawin nyo, kahit sabihin mo yan, doon sa sabi ni Sir Polly di ba sa anino, kahit tanggalin mo yan, hindi mo nawawala sa iyo yan, nakadikit sa iyo yan. Diba? Minsan nga lang, nauna sa iyo, minsan nahuli sa iyo. Baby ko, nakadikit. Joke lang, Lord. Please. Diba? Diba? Parang ganyan din po yung relasyon natin sa Panginoon eh. Once na tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, andyan at andyan ang Panginoon para sa iyo. Handa siyang makinig sa panalangin mo. But the problem is, kung ikaw, hindi ka naman nanalangin. Yan po magsisimula yung relationship mo sa Panginoon. Eh, unti-unti mo wala. Diba? Pero, kung ikaw talaga, tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, huwag mong hayaan na tuksuin ka ng diablo. Okay? So, ayan po sinasabi dyan na moving away from God. Pwede natin sabihin na if you aren't as close to God as you once were, remember who moved. The trail that leads away from God also leads back. To get your prayer life going again, come back home where you belong. Where you belong. Diba? GMA. Ayun yung phrase ng GMA, no? So, diba? Kung tayo, dito tayo nakatunghay yan. Freedom Bible Baptist Church. Tayo nakatunghay, nakakilala sa Panginoon, hindi ka pagligtas, natutong manalangin. Siyempre, unti-unti mo rin magsimula ka na lumalaw sa services. Diba? At manalangin sa Panginoon na unti-unti rin mabalik. Diba? Kasi kung isipin natin, logically, ironically, those who fail to pray because they don't feel close to God may not feel close to God because they fail to pray. Kaya nararamdaman ng mga tao na hindi sila malapit sa Panginoon kasi sa pananalangin pa lang, hindi na nila kaya. Huwag mong sasabihin na
hindi ako marunong, hindi ako makapanalangin kasi hindi kami close ni God. Mali po yun. Kaya hindi kayo close ni God kasi hindi ka marunong manalangin. Yun po yung tama. Mali po sabihin mo, ay, ayoko manalangin kasi hindi kami close ni God. Mali po. Kaya hindi kayo nagiging close ni God kasi hindi ka nanalangin. Magkaiba po yun. Diba? So, yun po yung katotohanan. Diba? So, dapat po, yung pananalangin, huwag po natin hayaan. Diba? So, kung yung neglect of prayer has always brought loss of faith, loss of love, and loss of prayer, so yung failure to pray has been the painful, inevitable cause of backsliding. Commonly, nagiging cause po ng backsliding stage ang hindi pananalangin sa Panginoon. Diba? Napakasimpleng ministry, pero pwedeng mag-cause ng backsliding. So kung pwede siya mag-cause ng backsliding, ang pananalangin din po ang tanging paraan para yung mga nag-backslide ay bumalik sa Panginoon. Ganon makapangyarihan ang pananalangin. Kung kaya niyang magtanggal, magpa-backslide ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, kaya din po ng panalangin na magpabalik ng mananampalataya. At nakakatuwa, di ba? Yun, si Tatay Emilio nga, dinari yan. Di ba? So baka ito na yung panahon na kung saan sinasabi sa kanya ng Panginoon, yung panalangin mo hindi nasayang. Di ba? Ito na yun, para maabot yung asawa mo, ito yung mga taong gagamitin. Medyo natagalan lang, pero ito sila. Di ba? So, ganoon din kay Chips, di ba? Ilang taon niya pinalangin yung nanay niya, makabot. Kasi sabi ko ni Chips, every time na kanyang sinisiran yung nanay niya, palibasa kilala si Chips, hindi na niniwala kay Chips. Ako'y tigilan mo. Ako'y tigilan mo yun. Di ba? Si Chips din, syempre, pag tinanong mo siya, nakita ko naman, narinig ko naman yung mga tanong kay Sir Polly. Talagang hindi basta-basta masasagot Di ba? So, dumating sa punto, bakit po matulis yung sa iglesia? Yan po ba yung dahilan para makapunta sila sa langit? Oo, mag-i-rocket yan. Di ba? So, masyadong maraming katanungan sa isip ng nanay ni Chips. Pero, salamat si Chips. Kasi, yun nga, naabot. Di ba? At nakakilala sa Panginoon ng kanyang nanay. So, yun nga, kung ganun makapangyarihan ng prayer, sana po huwag tayong tumigil. Yan, especially may mga brethren tayo na lumalayo sa Panginoon dahil pakiramdam nila, hindi sila close sa Panginoon. So, ito na yung time para ipanalangin po natin sila. Kasi yun lang din yung magiging way para bumalik po sila. Yun po yung pangunahing way para bumalik po sila. Okay? So, excuse number 1, I don't know how to pray. Excuse number 2, I don't feel enough. I don't feel close enough to God. So, number 3, excuse number 3, ito, kalimitan to sa may mga trabaho. I'm too busy to pray. Yan. Kanina, hindi alam. Yung isa, pakiramdam niya, hindi siya close sa Panginoon, kaya hindi siya nananalangin. Ngayon naman, masyado akong busy. Masyado akong maraming ginagawa para manalangin. Yan. Ayun yung common excuse number 3 na sinasabi ng mga tao kung bakit sa praying ministry, bumabagsak na ang tao. Excusing that they are so busy. Okay? Sa loob po ng isang araw, sa isang oras, we have 60 minutes. 60 minutes, isang araw, 24 hours. 60 times 24, we have 1,440. Tira, check mo lang. Baka mali ako Tao lang ako, nagkakamali din ako. 1,440 minutes. 60 times 24. 1,440 minutes. Okay? Tama? Tama, sir? Tama. Sabi sir natin tama daw. Okay? So, 1,440 minutes. Sa loob ng isang araw. Doon sa 1,440 minutes, ilang minutes ang nilalaan mo para sa manalangin? Para sabihin na ikaw busy. Para hindi mo magawa ang manalangin. 1,440. Kung 1 minute lang,
Ba, mayaya ka. Sayang yung 1,439 minutes. Isang minuto ka lang nananalangin sa Panginoon. Kung i-consider natin yung katuruan sa giving, 10 minutes, binabalik natin sa Panginoon. 10% pala. 10 minutes to right. Binabalik natin sa Panginoon sa giving. So sabihin natin, magbigay tayo ng 10% ng oras natin para sa panalangin. Ilang minutes yun? 144 minutes. Sabihin natin 2 hours and 24 minutes. Kasi 144 divided by 2. So 120, 24 masitira. Diba? So 2 hours and 24 minutes. So 2 hours and 24 minutes. So ngayon, 2 hours and 24 minutes. Hatiin natin sa umaga. Hatiin natin sa tanghali. Hatiin natin sa gabi. Diba? Kasi nananalangin tayo eh. Gano'n kayo matagal manalangin? Ikaw kayo Marley. Gano'n katagal manalangin pagka kakain ka? Ilan? Ano lang eh, 5 seconds lang eh. Bless niyo po pagkain ito, Jesus name, amen. Ganun na lang eh, di ba? Maraming salamat po sa pagkain ito, Jesus name, amen. Ganun na lang. O sabihin natin, bawasan natin yung 2 hours and 24 minutes, sabihin natin 14 minutes. 24 minutes na natin, 2 hours. Ilan po matitira? 2 hours na lang. Ay, pagka, di ba dapat sabi, pagkagising pa lang, manalangin ka na. Bago ka matulog, manalangin ka din. Doon pala sa pagkain ha, sama na, doon sa 24 minutes na binawas natin, sama nyo na yung merienda. Saka kung may midnight snack kayo. Diba kasi pagka yung mga banana queue, hindi na yung binamanalangin. Diretso kain na yan. Diba? Uy, masarap to, mainit pa, lumpia toge. Aw! Diba? Diretso niya ng kain, hindi niya pinapanalangin. Oh. Hindi niya, yan, kaya nagkakasakit eh, diba? Mabilis ang balik eh. Diba? So, 2 hours. Sabihin natin, umaga sa gabi, pagkagising sa bago matulog. Pwede ba natin sabihin natin isang oras? Hindi, di ba? Kung ipapasok natin yung idea o yung katuruan sa giving, nang binabalik lang sa Panginoon yung 10%, babagsak tayo sa oras pa lang, araw-araw. Sa ministeryo pa lang ng pananalangin. Di ba? E subukan mong pahabain yung panalangin mo. Paano? May mga tao po na kailangan ng panalangin. Ang tanong, naiisip mo ba sila pagkagising mo sa umaga? Or bago ka matulog sa gabi? Masama pa nito, pagka nagpupray sa gabi, yung amen sa umaga na. Diba? Magdamag ang prayer. Paano yung iba doon? Eh sabi nga walang execution. Sa kalagitnaan ng prayer, paulit-ulit na. Diba? Diba? So, sana po tayo, yung ministry natin sa prayer, huwag po natin pabayaan. Paglaanan natin ng oras. Kasino na yung 2 hours and 24 minutes. Kada araw para manalangin. Diba? Tayo, mga youth, FYG, may prayer time tayo, nagagawa pa natin. Diba? So, ako nag-prayer ako, kaso hindi nasapos sa oras. Minsan lampas na, minsan bago. Pero nakagalingan ko na ngayon, naging habitual ko na. Once na may nag-text sa akin, Mags, pakipray naman si ganito, pakipray naman si ganito. I stop and pray. Diba? Bakit? Nakakabawas din yun sa 2 hours and 24 minutes. Hindi ko nakakwenta araw-araw, pero I believe, mas maganda na mas marami kang oras na makipag-usap sa Panginoon. Diba? So, huwag may dadahilan na masyado kang busy. Tatandaan niyo po, prayer is a ministry. Prayer is a ministry. It's not only a job, but it's also a ministry. Doon sa 1,440 minutes natin na araw-araw, paglaanan niyo po ng oras yung ating pananalangin. Okay? So, sabi dyan sa Acts chapter 6, verse 3 to 4. Okay. Sabi po dyan. Sabi dyan, 4, verse 4 lang. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Okay? So, dapat daw po tayo, magsipanatili tayo na matibay yung ating pananalangin para sa ganoon, yung ating ministry sa salita ng Panginoon. Eh hindi po
basta-basta matitipad. Hindi po basta-basta masisira. Kung tayo may mga trabaho, tatandaan niyo po ang prayer po pwede kong gawin kahit saan. Kahit nasa trabaho ka, pwede ka na pong manalangin. Diba? Ang problema na iiyak. Makamakita ako ni boss. Nanalangin ako. Masarap pa naman yung iiyak ng pagkain sa office. Baka makita ako, kakain. Hindi na ako na-pray. Diba? Kunyari may pupulutin, no? Ganyan mga style eh. Alam niyo yung mga style eh. Kunyari may nahulog, no? David Ganan. Pray. Tapos na agad eh. Pagkapulot pa lang, tapos na eh. Okay? So, ganahin ko natin na bigyan ng oras. Bigyan panahon yung ating pananalangin. Okay? So, sabi dyan, if you aren't hearing from God, perhaps it is because He isn't hearing from you. Kaya hindi ka naririnig ng Panginoon kasi hindi ka nagkipag-usap sa Panginoon. Diba? So, may mga times sa Bible na kung saan, hindi sumagot ang Panginoon. Hindi naman siya hindi sumagot, hindi agad siya nag-response. Yun po yung sa mga time ni Saul. Kung inyong babasahin dun sa kwento ni Saul na one time nag-inquire siya sa Panginoon, pero hindi sumagot ang Panginoon. Diba? Hindi nag-reply. Okay? Hindi sa dahil walang load ng Panginoon, kundi dahil alam niya si Saul yung nagawang kasalanan. Okay? So, tayo po, huwag niyo na antayin na mangyari sa atin yun. Na tayo, bilang mananampalataya, nananalangin tayo sa Panginoon, pero bakit pakiramdam mo hindi sinasagot ng Panginoon? Baka masyado kang busy. Ayun talaga yung dinadahilan mo, masyado kang busy na ayaw mo na makipag-usap sa Panginoon. Diba? Yun nga eh. Ang tao, magagawang hindi maglaan ng oras sa Panginoon. Pero ang Panginoon, kahit anong mangyari, maglalaan ng oras yan. Diba? So, nakakalungkot yung iba, ang daming oras sa date, sa jowa, diba? Sa mga girlfriend, sa pagko-computer, diba? Casino na. Nakakalungkot, diba? May ano pa eh, night shift pa eh, no? From 8 to 4 ng madaling araw, night shift. Diba naman, morning shift. Diba? Pagkagising sa umaga, takbo na sa kumpiteran. Uwi lang ng tanghalian. Pagdating na alauna, balik ulit sa kumpiteran. Uwi ng 7. Pag wala pa si nanay at si tatay, balik saglit. 8 na, diba? Mas maraming oras kang ini-spend sa mundo, sa mga makamulong bagay. Tapos magtatanong ka, bakit parang hindi ka na napapakinggan ng Panginoon? Baka kasi ikaw, hindi ka na nag-spend ng time sa Panginoon. Sa sobrang busy. Diba? Sa busy na ginagawa mo. Sabi dyan, don't let anyone or anything infringe on that time. Make time for God. Okay? Huwag mong hayaan na yung tukso ng Panginoon sa'yo, diba? At tukso ng kalaban sa'yo, maghari at mangunan. Dahil pa nangyari yun, mawawalan ko talaga ng oras sa Panginoon. So, make time for God. So, ayun pa excuses number 3. May excuse number 4. Okay? Ito yung pang-apat na excuse. Ito, narinig ko ito. Matangin lang sa ating saturation. Ko alam kung maghanap talaga ni Jairil yun. Nagsibless yung mga kapatid ni Jairil eh. Nagsitakbuhan tapos nagsisibless eh. Si Lolo Oscar Ventura, yan, tiga Malusa. So, tinanong ko siya, bakit sa pananalangin, kung siya ba ay nananalangin pa sa Panginoon? Sabi niya, hindi siya nananalangin. Bakit? Kasi hindi naman daw yun effective. Hindi na daw yun effective. Fourth excuse, because it doesn't work. Ba't pa ako mananalangin? Hindi naman yun effective. Diba? Ba't pa ako magpe-pray? Kung mapapangasawa, kung hindi naman effective. Diba? Sige, dito matawa na naman, no? Diba? So, bakit ka mga mananalangin kung hindi naman talaga may epekto? Hindi naman talaga effective pananalangin. Yun yung kanyang kaisipan pananalangin. Pero, at some point, bakit naiisip ng tao yun? Bakit nagagawa ng tao na isipin na hindi mo effective yung panalangin? Tatandaan niyo po, ang sagot po ng Panginoon sa ating panalangin ay tatlo. Yes, no, and wait. Ang problema, pag ang sagot ay wait, ang pakiramdam mo, hindi ka sinagot ng Panginoon.
Kaya masasabi mo na hindi umepekto ang Panginoon. Hindi sinagot o hindi naging effective yung panalangin mo. Hindi po. Baka weak kasi ang sagot sa iyo ng Panginoon. Baka hindi mo lang magawang maghintay. Kailangan po, as we pray sa ministry ng pananalangin, kailangan po andyan po yung patience. Diba? Yung malahabang period na pag-iintay sa panalangin. So, nung nausap namin yung pamilya Benaria, that is 1994, nung active pa si Tatay Emilio sa nung sabi natin Christian or nagsisimba, di ba? At may alam sa mga katuruan ng Panginoon. At sabi niya, naisasama niya naman daw yung kanyang asawa, pero parang yun din yung naging dahilan kung bakit sila lumayo sa pananampalataya. 1994, ngayon po ay 2016 na. For how many years? Di ba? 10 taon. 22. Tama ka, medyo rin yung English ka, bro. Diba? So, 2016, 1994. Diba? For 22 years, saka nag-enroll ng Panginoon yung panalangin niya. Paano kaya kung si Tatay Emilio ay naging katulad ni Tatay Oscar na naniwala, ay, hindi naman effective yung pananalangin, ba't pa ako magpapatuloy sa pananalangin? Mangiyak-iyak po si Tatay nung kami nag-Bible study. Huwag ka maingay. Tawag ka ng tawag. So, di ba? Kung hindi na dumamagantay ni Tatay Emilio, eh malamang, ganun na rin yung paniniwala niya about sa panalangin. Kaya may nangyayang talaga siya nung kami umalis. Kasi parang andun yung napaka-thankful niya na matapos ang ilang taon. Eh, ito, hindi ko pala tapos. Ito pa rin sagot ng Panginoon sa kanyang pinanalangin. So, dapat po tayo matuto tayo maghintay. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi umepekto yung pananalangin. Ngayon, ano ba yung mga ebidensya? Ito, mayroong isang situation po dito. Mayroong isang magulang na kung saan pangalan niya ay si Wendy. Okay? So, siya po ay nanalangin bago umalis yung kanyang anak. Nanalangin niya, Dear Lord, Dear God, sana po itong aking anak ay inyong pong ingatan sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. But, unfortunately, may nangyari po dun sa bata. Okay? Nangyari po is nagkaroon ng aksidente. So, si Wendy is naramdaman niya, nanalangin naman ako sa Panginoon na ingatan itong anak ko. Pero bakit siya nabangga? Okay? So, simula noon na si Wendy, lumayo sa Panginoon. Hindi po ba natin na, di ba sabi sa Romans 8:28, ano pong sabi? Di ba, all things work together for good. Ang nakita ni Wendy is yung maling pangyayari na nakabase sa kanyang panalangin. Ang nakita niya agad, hindi mali or opposite yung binigay sa kanya based on sa kanyang panalangin. Kaya nasabi niya, hindi effective yung prayer. Pero kung isipin mo, merong reason kung bakit nangyari sa bata. Malamang, ang gusto ng Panginoon ay mas patibay yung pananampalataya sa kanya. So, yung bata po, nabuhay. Okay? At nagpatuloy po sa pag-aaral, lumaki. Okay? But si Wendy po nakakalungkot. Mas lumayo na sa Panginoon. Yes. But, doon po sa nabasa kong story, is sinabi na itong bata, ang pangalan ay si Justin, yung ako si Justin, lumaki at naging member ng isang church na kilala sa Panginoon. Diba? Pero, yung kanyang nanay, siya na po yung nag-abot, nag-akay. Yung pala, ang nangyari is, hindi lang po basta namangga. May reason kung bakit namangga po. Dahil yung batang yun, na young age, is meron po siyang tinulungan na classmate. Na kung saan, makikita niya ng mababangga. So, ay bata pa siya, tendency, ay ma-aksidente yung classmate ko. So, tinulak niya. Siya sa kanya. Pero kung tinignan po on the other way, ni Ma'am Wendy, yung pangyayari, diba? Titignan ni Wendy, ay, hindi dun sa nabangga yung anak niya. Diba? Kasi dun niya agad tinignan, kaya sabi niya, hindi umepekto yung prayer niya ng umagang yun. So titingnan mo, ay yung anak ko, nakapagligtas ng ibang buhay. Diba? Ibig sabihin, yung prayer niya, nasa doon pa rin ang Panginoon.
Bakit buhay yung kanyang anak, naging ligtas. Diba? At hindi pa doon, naligtas, nakapilal sa Panginoon, hindi pinapagligtas. Diba? So yun yung maganda eh. Ang dapat lang po talaga, matuto tayo maghintay sa sagot ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Diba? Kung si Taabs, nananalangin siya ng partner life. Diba? Andyan pa yan Taabs, taga-taga lang. Diba? Okay? So, ano lang po yung ebidensya na kung saan ang ating prayer po effective? Okay? So, kung hindi effective yung prayer natin, pwede po ba natin sabihin ng ating mga panalangin is maaaring tulad sa isa lang ang fairy tale na kung saan iskat ang isip lang ng tao? Hindi po eh. Saan po papasok ang pinto? Pag tayo po nananalangin, dapat po may kasamang pananampalataya. Paano po matutupad ang isang bagay kung ikaw mismo hindi ka naniniwala? Diba? So dapat po, kaakibat ng panalangin ay pananampalataya. At pagpapanatili ng pagpapabuti ng relasyon mo sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa kanta, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. As you grow, grow, grow. Nag-grow na ba ako? Hindi pa lang. Diba? Pero di ba yung sinabi, kailangan sa pananalangin may kaakibat na paggawa, di ba, sa Panginoon. Para yung relationship natin sa Panginoon is maging close, di ba? Maging mas malapit tayo sa Panginoon kaysa dun sa mga hindi pa na makakakilala sa Panginoon, di ba? At makapagsimula tayo ng ministry para sa Kanya. Kahit saan man tayo ilagay na trabaho, kung pasisimulan mo yan ng prayer, eh, sure na tutuparin at may sagot ng Panginoon sa iyo. Basta huwag ka lang, di ba, yan, pagkasagot ay yes sa atin, tayo tuwa. Kaya lang, humingi ng pasasalamat. Pagkano ang sagot sa atin, huwag po kayong malungkot. Ibig sabihin, merong mas better, ibibigay po sa atin ng Panginoon. At kung mag-wait, ang sagot sa atin, merong pong des na ibibigay sa atin. Matuto lang po tayong maghintay. Ngunit habang hindi po tayo, habang tayo pinag-iintay, huwag naman po tayo lumayo sa Panginoon. Naghihintay ka nga sa sagot, pero nawawala ka naman sa Panginoon. Makakalungkot ganyan yung nangyayari sa ibang mananampalataya. Naghihintay sa sagot ng Panginoon, pero nasa malayong lugar, nasa kamunduhan, bumabalik sa kamunduhan. Pero tayo po, bilang mananampalataya, dapat, kung wait ang sagot sa atin ng Panginoon, dapat mag-stay pa tayo lalo sa Panginoon. At gumawa tayo ng ministry sa Panginoon. Sa conclusion, ito po ay sinabi ng Panginoon na kung saan ang panalangin po ay effective. Sa Matthew chapter 7, chapter lang po, doon sa ating text na binasa kanina. Sa Matthew chapter 7, verse 7, 11. 7 to 11. Ito yung patunay na kung saan mag-work ang panalangin natin. Sabi diyan, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Okay? If ye then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? All we need to do is to ask. And every time you're asking, you need to do it in terms of prayer. Okay? So, yun po yung praying ministry. So, mukhang simple, pero makikita nyo, napaka-komplikado. Napakahirap gawin. Diba? Pero sana po bilang Kristiyano, ang bottom line dito is whether or not you believe dun sa magiging sagot ng Panginoon, kung sasagot man o hindi sasagot ng Panginoon, ang importante, nagawa mo makipag-usap sa Panginoon. Na mas napalapit ka sa Panginoon through prayers. Okay? If God doesn't seem to be paying attention to you, investigate how much you are paying attention to Him. Okay? Kung nakita mo na hindi ka masyadong napapansin ng Panginoon, baka kailangan mong pansinin din ng Panginoon. Nakakalimutan mo na siya. The most frequent cause of unanswered prayers are failure to pray. So prayerlessness is a major prayer blocker. Kung ikaw ay hindi marunong manalangin at hindi ka natututong manalangin, mahihirapan ka talaga manalangin.
especially kung ayaw mo matutong manalangin. So bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, if we're going to strike a balance between a job and a ministry, kailangan po pasimulan po natin ito sa pananalangin. So magandang gabi po at maraming salamat.